Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na naging mitya ng malagim na karambola ng mga sasakyan at motorsiklo sa Quezon City kagabi. 4 ang nasawi ng mga araro ang truck na nawalan umano ng preno habang 30 iba pa ang sugatan. Bukod sa driver, pagpapaliwanagin din ng Transportation Department ang may-ari ng truck. Nakatutok si Maki Pulido. Nagkalat kagabi sa Katipunan Aurora Flyover northbound lane ang mga yupi-yuping sasakyan at motorsiklo at mga basag na salamin habang umaalingaw-ngaw ang mga sirena ng mga ambulansyang rumeresponde sa mga biktima. 6:55 ng gabi kagabi nang salpukin ng isang truck ang mga sasakyan at motorsiklong naipit sa traffic nang mawalan umano ito ng preno habang palusong sa flyover. 4 na sakay ng motorsiklo ang namatay, 3 lalaki at 1 babae habang 30 ang sugatan. Yung pasahero kasi na ito, mag-ina ko. Kararating ko lang dito. Nabablangko na nga po ako. Yung misis ko po, yung sa hips niya, niligtas niya kasi yung baby ko eh. So siya yung napuruhan. Kwento ni Randy Hongay, isa sa mga rider na nahagip ng truck. Mabilis po, bulusok po talaga eh. Parang nawala po talaga ng preno po yun. Pero wala pong busina. Dire-diretso po. Nasa kustodiya na ng Traffic Sector 3 ang driver ng truck. Isinailalim na rin siya sa drug test. Hindi naman daw niya binalak, tumakas. Natakot lang po ako ma'am dahil sa kuwan ko po, baka kuyugin po ako eh. Kaya nagpunta po ako sa bahay para magpasama po ako sa asawa ko. Nung papunta po kami, paalis na po kami dun sa bahay. Sakto naman po na may pulis na po. Palusong na raw siya ng flyover nang maramdamang hindi kumakagat ang brake ng truck. Marami po kasing mga motor po. Kaya gusto ko sana dito sa gilid po kasi andito yung pinakagater po ng flyover para huminto po. Pag gilid ko po ma'am, may natamaan na po. Tama yung L300. Humiwalay ang likurang bahagi ng L300 sa lakas ng impact. Nakaparada na ito sa ilalim ng Katipunan Aurora Flyover, pati 3 iba pang sasakyan at 16 na motorsiklo. Bahagi raw ng magiging investigasyon kung pumalya nga ba ang brake ng truck. Kakandak po tayo ng investigation regarding sa technical problem ng sasakyan. Hindi nagpa-interview ang asawa ng isa sa mga namatay na rider. Saglit siyang pumasok sa detention cell pero walang sinabi sa truck driver. Matinding trauma naman ang iniwan ng aksidente sa rider na si Randy. Parang ayoko na magmotor. Ayaw po. Natatakot na po ako. Nahaharap sa reklamong multiple damages to properties at multiple physical injuries ang truck driver. Pero paliwanag ni Captain Cabigon, depende ito kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima sa loob ng 36 na oras. Nasa control naman po ng complainant kung gusto niyo magreklamo o hindi. Inabot ng 6 na oras bago muling buksan ang kalsada. Samantala, naglabas na ng show cause order ang Department of Transportation para sa driver, maging sa may-ari ng truck, para imbestigahan kung may pananagutan din ito. Pagpapaliwanagin ng may-ari kung bakit hindi dapat ito maharap sa reklamong administratibo at ang driver kung bakit hindi dapat ma-revoke ang lisensya at sampahan ng reklamong reckless driving. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sinisimulan na ng Makabayan Bloc ang pangangalap ng pirma ng mga mambabatas para sa inendorso nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nais nilang makuha ang 106 na pirma o higit sa 1/3 ng kasalukuyang miyembro ng Kamara para maidiretso na ito sa plenaryo at matransmit agad sa Senado. Nakatutok si Tina Panganwil Perez. Nangangalap na ng pirma ng mga kongresista ang Makabayan Bloc sa Kamara para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaninang umaga, pinost ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa group chat nilang mga kongresista ang kopya ng impeachment complaint na inihain ng mahigit 70 ordinaryong mamamayan at inendorso ng Makabayan Bloc. Bibigay lang namin ng copy sa aming mga colleagues through our GC para mapag-aralan na nila. And then on Monday no, kung nabasa na nila at sila ay sang-ayon na at gusto nila mag-endorse, so pirma na sila doon sa ibigay naming form. 106 ang target ng Makabayan Bloc na makalap na pirma o 1/3 ng orihinal na bilang ng mga miyembro ng 19th Congress.
Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 103 lang ang kailangan dahil 307 na lang ang kabuuang bilang ng mga kongresista dahil meron ng mga pumanaw o natanggal na kongresista o nagbitiw dahil itinalaga sa gabinete. 106 para hindi ma-technical. Oo. Kasi 'di ba, parang kapag sinabi nila na hindi kasama pa rin sa role itong mga namatay or ganito or ganyan, at least we have a sure number of 106 kapag tinotal. Ma'am, meron na po ba so far as of today na nagsabi sa inyo na pipirma sila? Wala pa. Oras ang kalaban ng mga nagsusulong sa impeachment dahil magre-recess na ang Kongreso simula sa December 21 at ilang buwan na lang ay eleksyon 2025 na. Kapag nakuha ng mga pro-impeachment ang pirma ng 1/3 ng mga kongresista, hindi na diringin sa Kamara ang mga reklamo. Iaakyat na ito sa Senado na uupong impeachment court. Kung hindi, kakain ng oras ang pag-transmit ng Secretary General ng Kamara sa mga impeachment complaint sa Office of the Speaker. Ang Speaker may 10 session days para mapasama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo. May 3 session days naman para i-refer ang mga reklamo sa House Committee on Justice. At bago pa makapagsagawa ng hearing ang komite, kailangan munang tingnan kung sufficient in form and substance ang reklamo. Kung sufficient, may 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga akusasyon. I think it's calendar days kasi it did not mention na session days parang 10 days lang nilagay doon to file the answer. Ang understanding ko dyan, ma'am, session days By session days, it is Monday to Wednesday only. We don't have a session on Thursday and Friday. Ano man ang mangyari, inaasahan na raw ng isang kaalyado ng bise sa Senado na matutuloy ang impeachment. I am expecting for the worst. Magkakaroon talaga ng impeachment. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni VP Sara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nasa kote ang isang Chinese national habang nanggagamot sa stockroom ng isang restaurant sa Pasay City. Kahit walang lisensya, nabisto rin ang kanyang mga parokyano na mga kapwa Chinong nagtatrabaho sa Pogo. Nakatutok si John Consulta. Sa surveillance video ng NBI-NCR, kita ang isang Chinese national na nanggagamot sa nakahigang pasyente. Maya-maya, kumuha siya ng gamot para ibenta sa kanyang kliyente. Pero ang lugar ng panggagamot, ginagawa hindi sa isang clinic, kundi sa stockroom sa likod ng isang Chinese restaurant sa Pasay City. Pagkakuha ng hudyat, pumasok na ang mga ahente ng NBI-NCR. Nakumpiska ang iba't ibang gamot na may Chinese character habang naaresto ang dayuhang suspect na walang lisensyang manggamot sa ating bansa. Ang talagang customers nila ay mga Chinese na nasa Pogo. Normally, yung mga walang documents, undocumented aliens. Sa Telegram apps po nila, pinapakita po doon na Chinese character. So malalaman nila na talagang ang Chinese ito. We are preparing subpoena for the owner of the restaurant to explain bakit pumapayag siya na ginagawang parang clinic yung kanyang bodega. Siyempre, maiisip mo agad marumi yan. Tapos doon naggagawa ng medical procedures. Nang aming kuna ng pahayag ang naarestong doktor. Are you a doctor? Are you a doctor in China? No. Nahaharap sa reklamong illegal practice of medicine ang suspect habang pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso sa na-raid na restaurant. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nayupi, natuklap at natanggal ang ilang bahagi ng BRP Datu Pagbuaya dahil sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard na kitang-kita sa drone video na inilabas ng PCG at BIFAR. Bukod sa naturang barko, may sinubukan pa umunong banggain ang isang Chinese militia ship sa Pag-asa Island. At nakatutok si Rafi Tima. Sa mas malinaw at detalyadong drone video na ito mula sa PCG BIFAR, makikita kung paano sinadyang targetin ng China Coast Guard 3302 ang tambutsyo ng BRP Datu Pagbuaya nitong Miyerkules.
Kitang-kita ang lakas ng talsik ng tubig sa tuwing tatamaan ito. Sa lakas ng pressure, natanggal ang protective cover ng tambucho. Ayon sa crew ng barko, kung pinasok ng tubig ang tambucho, posibleng mamatayan sila ng makina. Bagay na lubhang delikado gayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lang at nagbago ng target ang CCG vessel. Pinatamaan ang 3 malalaking tangke ng krudo sa likurang bahagi ng barko. Paulit-ulit itong binomba, tila gustong wasakin. Ito yung 3 industrial-grade plastic tank na ilang beses tinarget ng water cannon ng China Coast Guard. Dito nakaimbak yung mga krudong sinusupply ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi ito nasira pero na-deform itong makapal na metal support nito at maging itong plastic mismo na yupi sa lakas ng pressure mula sa water cannon. Nang hindi pa ito umubra at patuloy ang pagtakbo ng BRP Dato Pagbuwaya patungo sa direksyon ng Scarborough, dito na nagdesisyon ng kapitan ng higanting barko ng China na bilisan ang andar nito para banggain ang mas maliit na barko ng BIFAR. Bagya umanong tumagilid ng hanggang 40 degrees ang BRP Dato Pagbuwaya dahil sa pagbangga ng CCG vessel. Sa pagdaong nito sa kanyang home port sa Orion, Bataan, nakita ng crew ang iba pang sirang tinamo ng BRP Dato Pagbuwaya. Ang protective cover na ito ng hydraulic line ng kanilang onboard crane natuklap matapos tamaan ng water cannon. Ang bakal na lagay ng rib o rigid hull inflatable boat ng Pagbuwaya nasira rin dahil sa tama ng water cannon. Mabuti na lamang at hindi napuruhan ng mismong bangka. Ang sister ship naman ng Pagbuwaya na Dato Matanam Taradapit na nagpatrolya sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding sadyang banggain ng isang Chinese militia ship. Mabuti na lamang at hindi nito inabot ang barko ng BIFAR. Ayon sa ahensya, ilan lamang ito sa mga hamong kinakaharap ngayon ng kanilang mga tauhan. Nakikita naman natin kung gaano kakikiting ang ating mga mga personnel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na siyang lulan nitong mga barko natin na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Paulit-ulit silang nakakaranas ng mga harassment pero masasabi natin na hindi sila natitinag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nasa pangangalaga na ng gobyerno ng Pilipinas ang Murillo Velarde 1734 map na tinaguriang Mother of All Philippine Maps. Kinilala ng Pangulo ang kahalagahan nito sa pagdindig para sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang orihinal na Murillo Velarde 1734 map, ang tinaguriang Mother of All Philippine Maps. Sa isang seremonya sa Malacanang, ang mapang likha ng Priling Castilla na si Pedro Murillo Velarde sa tulong ng 2 Pilipino noong 1734, formal nang inilipat ang pangalaga sa pamahalaan ng Pilipinas. Mula yan kay Mel Velasco Velarde na nakabili sa mapa sa isang auction sa London noong 2014. Mr. President, your bold declaration, not an inch of our territory shall ever be lost, restored dignity to the highest office of the land, and united the nation in sovereignty and pride. You transformed the map into a symbol of unity, grounded in courage and dignity. Isang mapang ito sa mga ebidensyang isinumite ng Pilipinas sa arbitration case na isinampa laban sa China at pinaniniwala ang isa sa mga dahilan kung bakit kinatigan ng UN Arbitral Tribunal ang Pilipinas at ibinasura ang 9-dash line claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. The Murillo Velarde map in particular provided critical evidence to demonstrate that the Philippines has continuously exercised authority and jurisdiction over what is now identified as Panacot Shoal, now Scarborough Shoal, and Los Bajos de Paragua, Spratly Islands. The 2016 Arbitral Award clarified maritime entitlements under UNCLOS, reinforcing our rights over resources within our exclusive economic zone and continental shelf. Patuloy na tumatanggi ang China na kilalanin ng Arbitral Award at isa sa mga basihan nila ang kanila raw historical claim sa mga inaangking teritoryo. Ang Murillo Velarde 1734 map may tuturing daw na mahalagang pamana ng kasaysayan. Minsan naging simbolo ng pananakop, pero ngayon simbolo ng pagtindig para sa kung ano ang atin. Let us not only admire the artistry of the masterpiece presented to us today, but also draw inspiration from its enduring message, the call to protect and to assert what is rightfully ours, with resolve and with integrity. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok,
24 oras. Good news po, aprobado na ang aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Cordillera Administrative Region of CAR at Mimaropa. Simula sa bisperas ng Pasko, December 24, may dagdag na 40 pesos sa daily minimum wage sa CAR. Kaya mula sa 430 pesos ay magiging 470 pesos na ang arawang sahod. 35 pesos naman ang itataas sa Mimaropa. Maging 430 pesos na ang daily minimum wage sa mga establishmento ng nasa 10 pataas ang bilang ng manggagawa at 404 pesos sa mas mababa sa 10 workers. Inaasahan namang magsisimula ito sa December 23. May aumento rin sa buwanang sahod ang mga domestic worker o kasambahay sa mga nasabing rehiyon na di bababa sa 1,000 piso.